Hindi, walang kaso eh. Puro chismis ito eh. Pangalan. Oh, Article 18. Ito, napakalabo. Napakalabo. Gross incompetence and dereliction of duty during her second term as Davao City Mayor. Ano yun? Napakalawak. Vague. Sa batas, meron sinasabing void for vagueness. Kung ang akusasyon ay magulo, hindi maintindihan. Ha? Napakagulo. Parang bulbul. Buhol-buhol. Buhol-buhol magulo. Di ba pag buhol-buhol? Oh, Di ba buhol-buhol yung buhok mo, buhol-buhol yung alambre. Opo, hindi. Di ba? May shortcut kasi. Sige po. Oo. Buhol-buhol ni De Lima, yung kanyang ginawa. Buhol yung ginawa niya. Grabe mo katawa sila, oh. Oo. Buhol-buhol. Sige Ano ba sinasabi ko? Matatawa kayo. Oo. Yan. Anong gross incompetence? Kasi pag sinabi niyong ganito lang, alam niyo po ang nangyari pagka vague ang accusation, it violates the due process clause of the Constitution. What does the due process clause state? Dapat, kung magcha-charge ka, may particularity, may specificity. Anong ginawa ko? Kasabihin ako, ikaw, mamamatay tao ko. Bakit mo sinabi? Sinong pinatay ko? Kailan ko pinatay? Saan ko nilagay yung bangkay? Nasaan yung bangkay? Paano ko pinatay? Dinason ko ba? Binanil ko? Silaksa ko? Di niya alam. Wala. Ayun. Ba't na namatay? Pinakitahan ko ng litrato ni Benny Abante, kaya inatake sa puso. Ano ba nangyari? Anong cause of death? Oh, unexplained wealth. Puro kalokohan eh. Oh, eto pa. Tumanggap daw ng mga sari-saring mga suhol sa mga drug personalities. Oh, Hindi nga nila alam kung saan eh. sino? Saan? Kailan? Oh, eto pa. Eto, kung nakakatawa yon sa tingin ninyo, eto pa. Kasi daw ayaw niyang sumagot doon sa congressional inquiry, yung sa inquiry ng Quadcom, Opo. o yung hindi pala Quadcom, I'm sorry, yung public accountability, yung blue ribbon ng House. Okay. Dapat daw siyang i-impeach. Ang gulo nga, marami pang legal question doon kung yung tinatanong sa kanya ay within the scope of the legislative inquiry, anong legislative inquiry, anong legislation ang kailangan, etc. Sumunod ba to sa due process, sumunod ba to sa Ong versus Senate Blue Ribbon, etc., etc. May legal question pa nga eh. Itong pinaka-kengkoy. Ano po yun? Para sa akin, no? Ito mga kengkoy. Nagtangka daw siya, ha? Take note, nagtangka na humingi ng 650 million in secret funds. Nagtangka. Hindi binigyan, hindi ginastos. Nagtangka. Krimen na ba ngayon na nagtangka? Nagpapatawa yata itong si Laila De Lima. Kung gusto niya matawa yung mga tao, all she has to do is magpakita siya sa TV. Matatawa naman. Pwede rin naman sumayaw siya. Di ba may mga video siya sumasayaw? Palabas na lang natin yung video ni De Lima para matawa yung mga tao. Oh my God! Alam mo, side by side, may nag-video side by side sa kanila ni Congresswoman Luistro. Opo. Magkamukha talaga sila. Kaya ka mo na. Oo, pero wala namang masama kung magkamukha. Maganda. Okay, nagtangka. Hindi naman binigyan. Natatanda ko yung joke eh. Yung isang lalaki nagre-reklamo sa kumpare niya. Ayan ang kumare mo, grabe. Hingi ng pera. Nung isang beses, humingi ng 10,000. Nung isang beses, 5,000. Nung isang beses, 30,000. Kahapon lang, hiningan ako ng 50,000. Grabe. Umaabuso na. Binigay mo ba? Sabi niya, anong ginagawa niya sa pera? May malay ko, hindi ko naman binibigyan eh. Ano ba yun? Kaya nga eh. Oh my God. Kengkoy. Kengkoy talaga. Eto pa. Ano po? Umalis daw siya sa bansa nung nagkaroon ng Super Typhoon Karina. Bagyo yun. Alam mo nung, actually, ito ha, nung binabasa ko yung articles of impeachment, kunirot ko yung sarili ko. Akala ko nananaginip ako. Totoo ba ito? Nilagay nila ito sa articles of impeachment. Grabe. Dating Secretary of Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, dating Senador,
na ipinagyayabang magaling daw siya sa batas. Oh. Can you imagine, pumayag siya na ilagay ito sa articles of impeachment at siya pa ang tagapagsalita para lamang magkaroon siya ng publicity dahil tumatakbo siya sa party list. Yun na. O, dahil alam niya hindi siya mananalo bilang senador, nag-party list na lang ngayon, gusto niya ng publicity. Obvious na obvious itong mga ulalong ito katulad ni Chel Jokno. In-invite pang resource speaker. Ano bang alam ni Chel Jokno na hindi alam ng ibang abogado? Ayun. Puro talo nga si Chel Jokno Di ba ito yung kinagalito ng Korte Suprema? Sinabi niya, ako abogado nitong mga mangingisda. Nung nalaman ng mga mangingisda na may kaso, na sila daw ang nag-file, pumunta sila sa Supreme Court. Di boss, mga mahistrado, di namin kilala yan. Di naman namin abogado. Ala. Makahiya-hiya. That is the kind of people na para lang makita yung muka sa telebisyon kasi tumatakbo ba ang senador? Ano ba tinatakbo nito? Hindi ko alam eh. Hindi naman sa karera, no? Kabayo. Pero sir, si Nasabayo pa natin dyan, Wenner. Yung doon yata tumatakbo si Chel Jokno. Yan, o. Yan ang kabayo. Yun. And running Chel Jokno in the inside followed by... marunong kayo, marunong kayong mag-speaker na kanina. Ayan. Ay, nako talagang... Eto ba? Hindi ko maintindihan talaga. Talagang ang sakit ng tiyan ko Kaya panay ang punta ko sa CR nung binabasa ko itong impeachment. Oh. Jerbox itong impeachment na to talaga. Ba't nagkaganon sila? Ito. Ito. Ayaw daw niya na ikondena ang China tuwing pumapasok sa West Philippine Sea o South China Sea o whatever. Anak ng pating, hello? Kung ayaw niya hindi naman siyang gumagawa ng foreign policy. Kung hindi yun ang opinion niya Vice Presidente lang naman siya May say ba siya sa foreign policy? Ano ba naman yan? Talagang ibang klase ang pagdating sa kaingutan. Number one itong impeachment. Ang dami ko na nakikita impeachment complaints. Yung kay ERA, naging abogado tayo ni ERA. Opo. Yung kay Corona, pinag-aralan natin yun. Yung mga impeachment na pinafile noon na hindi naman nagtatagumpay labang kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nung panahon niya. Hindi pa ako abogado na noon, Pag binabasa ko iyon, mga at least may sustansya. Ito ba? Ito, Yun daw, pagsabi, kasi hindi siya umattend ng 2024 State of the Nation, di ba? Opo. Yung SONA. Sabi niya, di ba, nagbiro siya. Sabi niya, I'm the designated survivor. Ba, yun daw ibanta sa presidente. Ay, malaki na talaga sira ng complainants na to. Can you imagine? Hindi siya pumunta, hindi naman pwedeng pilitin ka, imbitahan ka sa SONA, pero kung ayaw mo, di wag mo. Correct. Dagos nagbiro siya, designated survivor ako. Ito yung designated survivor kasi walang alam itong mga to kundi mag-Google, manood ng TikTok. Manood yung echo chamber nila sa social media, sila ang nag-uusap. Hindi siguro nanonood ng cable ito or Netflix may designated survivor. Yes. Joke po yun. Hindi nyo nakuha, hindi po namin kasalanan kung walang laman ang utak nyo. Eto, dahil daw dinipensahan si Pastor Kibuloy. Can you imagine that? Impeachable offense yun? Impeachable? Oh my God! Hindi ko na kaya. I cannot. Oh no! I cannot! Bakit nagkaganon? Diyos ko po, Ricardo! Sabihan ko ng ganyaw. Ala. Ay, jablo kayo! Ay, mga jablo! Ay, garuti dapat sa inyo, Tama na. si Pastor Kibuloy. Hindi nyo ba alam innocent until proven otherwise?